Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako si Donna Caparas mula sa tribe ni Sisgal, na leader ng mga pinakamagagandang kananayan. Life class encounter. Nung una ko tong marinig, tulad ng iba, na-curious din ako. Pero hindi na ako nagtanong kasi wala rin naman magsasabi sa akin eh. Mas maganda kung ma-experience ko na lang mismo ng personal. Malaking dahilan kung bakit ako nag-decide na umaten nito dahil meron akong doubt hindi lang sa sarili ko, ganon din kay Lord. Sa 2 days encounter, marami akong natutunan. Yung doubt ko nawala na parang bula. Mas naunawaan ko yung ginawang sacrifice ni Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan na nakatulong din sa akin upang mag-heal. Mula sa mga taong nakagawa ng di maganda sa akin, kahit wala naman akong narinig na sorry mula sa kanila. At masasabi kong napakagaan sa kalooban nito. Kaya ko na sila tignan at ngitian kapag nakasalubong ko sila at kaya ko na rin sila isama sa mga prayers ko. Naging mas malalim ang aking pananampalataya kay Lord na ang buhay kong ito ay hindi na sa akin, kundi sa Kanya na. Nagkaroon ako ng pagnanais na magpatuloy at sumunod sa Kanyang kalooban. Sabi nga sa Jeremiah 29, verse 11, sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Mga plano ito na magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon o di kaya simpleng curiosity lamang, subukan mong umaten ng life class encounter para mas makilala mo si Lord at maintindihan kung anong purpose niya sa buhay mo. Sa encounter, nung marinig ko ito, nagtanong agad ako kung ano ba ito. At naging honest naman ang response ng mga katatayan sa akin. Sabi nila sa akin, secret. Ang linaw, di ba? Kaya sinong hindi makukulis talaga pag ganun? Kaya kung nasabihan ka nito, kapatid, sa na to. During encounter, sa tulong ng Panginoon, ng pastors at ng mga leaders, may mga tanong sa isip ko na nagkaroon ng kasagutan. Nawala yung mga doubts sa isip ko at mga bagay na narealize ko na dapat kong baguhin. Akala ko, sapat na ang sarili kong lakas, pero sa encounter, natutunan ko na si Lord talaga ang tunay na kalakasan talaga. Sabi nga sa awit 28 verse 7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya sa awiting pinasasalamatan ko siya. Kaya mas mainam na maranasan mo mismo kung ano ang encounter. Kung gusto mo malaman, secret. Secret na kapatid. Mas exciting pag ikaw mismo ang maka-experience. Thank you. Hello. Um, Magandang hapon sa lahat. Ako nga po pala si Jo Marie, from tribe ng Visionary. Then, ang leader ko po si Kweday. Bali, ano nga tag dito, sa ngayon nilalagnat ako pero I know God, hindi hadlang to para i-testify ko yung kagandaan ng Diyos na ginawa niya sa akin. Okay. Noong una kong, yung tungkol sa encounter. Pangalawang beses ko na to eh. Pangalawa ko na to. Pero same feeling pa rin yung una na binigay ni Lord sa akin. Na tinanggap niya ako kung sino ako. Kahit na napakarumi ko na or hindi ko masabi kung anong klaseng kasalanan ba yung ginagawa ko kasi umuulit, nandyan ulit. But God accept me for who I am. Yon, bali, sa panahon ng encounter, dito ko rin natutunan yung mga kinakatakutan ko. Like yung fear sa maraming tao, fear na magsalita dito sa crowd. Kasi, ganyan no. Na
parang inaano, pero sabi nga ng Lord, i-testify natin yung ano niya, testify natin yung glory niya kasi yun yung nagbibigay ng ano sa atin, ng para sa kaharian niya na wag natin ikahiya ang ating Diyos kasi siya yung ano, siya yung Alpha and Omega, sabi sa Revelation. Then, ano yung mga ano dito, nagpapasalamat din ako lalong-lalo na kay Pastor dahil nandiyan siya tulad ni Pastor Vince sa ni Pastor Jay na tulad ni Pastor Vince na nagbibigay sa akin ng devotion every day. Shoutout sa iyo Pastor Vince. Then sa mga leader ko sa asa nag-invite sa akin kay Marlon. Picture pre. Yun. Sa leader ko ganun din kay Kuya Dai na tumutulong sila sa akin na i-grow yung faith ko. Na magbibigay talaga yung Diyos ng tao para i-boost yung faith natin. Na hindi natin kayang mag-isa, kundi bibigyan tayo ni Lord ng katulong para magano, para mag-grow pa tayo sa ating pananampalataya. Ayun lang. Thank you, bye. Good afternoon po. Ako po si Kuya Michinyo. Galing po sa tribe ni Kuya Jovi. At ang life experience ko po dito sa encounter ay yung kung paano magkaroon ng yung inner healing tsaka peace of mind. Kasi nung before encounter, wala akong katahimikan sa isip ko, sa puso ko. Hindi ako makapaghanap ng trabaho kasi baka, tamang hinala ba? Yung gano'n. Walang tiwala. Tapos, hanggang si Lord na yung kumikilos sa buhay ko, hanggang sa dinala niya nga ulit ako dito sa encounter. Hindi ko alam kung pang ilang encounter ko na. Pangatlo na yata. Pangatlo na yata. So, hanggang ngayon, nararamdaman ko na yung pagmamahal ni Lord sa akin ay, hindi nawawala. Tsaka, hindi ko alam sasabihin. Nawawala. At saka yung mga kasalanan na araw-araw ko nagagawa, na ako ngayon, umbaga parang inuusig ako ng Holy Spirit para itama yung lahat ng mali na nagagawa ko. Kasi, syempre, bilang isang tao, lagi tayo nagkakamali. Pero may mga times na kailangan natin na yung maling pamumuhay natin, kailangan ilagay natin sa tama. Kasi hindi na tama sa mata ng tao, hindi na tama sa mata ni Lord. Lahat ng ginagawa natin. Kasi may consequences yun eh. Kagaya ng sinabi ni Pastor Vincent, yung sa repentance, paano ka makapag-repent kung namumuhay ka pa rin sa kasalanan? Kaya nga yung marami nagkakasala sa atin, pero madaming tao na hindi nakakaalam na nagkakasala tayo. Akala tama pa yung ginagawa natin, pero mali na pala. Tapos hindi ka pa nakikinig sa sinasabi ng iba na alam yung kung ano yung makakabuti. Kaya nagpapasalamat ako kasi eye-opener sa akin tong encounter. Gaya nyo, mga bata, kapit lang kayo kay Lord kasi maraming pagpapalang darating. Totoo yung pagpapala ni Lord, lalo yung pag-honest ka kay Lord sa pagbibigay, sa tithes, sa first fruit. Lahat ng prayers namin, halos lahat ng prayers namin sinasagot ni Lord dahil nagiging honest kami sa pera kay Lord. Kaya nakikita ko yung resulta. Lahat ng pagkakataon pumapabor sa amin dahil honest kami kay Lord. Yun lang. Thank you. Bali, good afternoon po sa inyong lahat. Bali, buenas tardes. Bali, yung nano ko pa sa, sa Life Plus Advice, sa aking encounter, na marami rin po akong pagkakamaling nagawa sa aking buhay kasi
Gagaya po noon ng yung before na nag-encounter of, yung, kasi noon po, this 2018 talaga, in-invite talaga ako ni kay Berjon talaga sa church. Then yung sa aking, kasi di talaga ako magaling magsalita talaga eh. Mali sa encounter kong natutunan harapin yung maraming bagay tungkol sa aking buhay na bagay na iniwasan sa aking kinakatakutan. Kasi alimbawa kasi yung ginawa kong mali talaga, nagsusugal talaga ako noon. Habaw sa mga casino app, ay yung pagkakamali ko sa buhay. Kasi nga, malaki yung pera yung naisasugal ko, siguro mga 3,000, 5,000. Pero yung pagsusugal kasi, kailangan din natin encourage sa mga ibang kabataan talaga kasi sobrang mali. Tsaka yung sa pagsusugal kasi maraming nasisirang buhay talaga, especially sa mga kabataan. Pero sa aking buhay talaga, maraming talagang na struggle dahil sa sugal, siguro depression, tsaka sa stress. Tapos yung siguro yung pag-inom ko rin ng alak, yung mga kasama ko sa classmate ko yung nag-arap ako sa Sebastian, na niyaya talaga ako noon. Pero ngayon talaga, medyo iniwasan ko na siya minom ng alak kasi alam kong nakakasama talaga sa aking buhay talaga. Tapos yung tulong sa akin ng mga yung sa mga cell leader tsaka sa akin primary na-encourage na akong mapagsalita dito sa harapan. Na kahit medyo di rin ako kagalingan magsalita kasi para sa akin kailangan talaga natin magpakumbaba lang tayo. Huwag natin isipin na mas magaling tayo sa kanila. Ang isipin lang natin, mas magaling sa atin. Huwag natin tatak sa utak natin. Kahit ako noon, iniisip ko na magaling ako, pero ang totoo, hindi talaga. Hindi talaga ako magaling. Kaya, basta ang next na basta encourage ko talaga kayo na mag-encounter kasi marami talaga mababago talaga sa inyong buhay. Kagaya ko sa pagsusuga, sa pag-inom ng alak, o ano pa yung mga nagagawa kong mali. Sige, yun lang po. Thank you po. Yan, magandang araw po sa lahat. Good afternoon po. Yan, batiin mo muna yung katabi mo. Sabi sa tabi, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, say something good naman sa katabi mo. Kunya, kung lalaki, ang gwapo mo ngayon. Ha? Lalo kung asawa mo yung katabi mo. Kaya kung babae, ang ganda mo. Di ba? And say it as if you mean it. Okay? Amen. Sino ito niwala yung katabi mo? Nilikha ni Lord yan. At kung nilikha ni Lord, maganda. Amen? Hindi nagawa ng pangit ang Lord. Kaya yung katabi mo, one of the best creation ni Lord yan. Amen? Very unique. No? Sabi sa katabi mo, I'm glad you're here. Yan. Okay po. So, as we go to dun sa ating pong word, we've been running yung series po natin na Heart Check since it's February. And we are celebrating not just yung love po na love sa mag-asawa, but we are celebrating the love of God sa atin. Na ang tunay nga po na simbolo ng love ay hindi po puso, hindi po chocolate at bulaklak. Kundi ang tunay po na simbolo ng pag-ibig, hindi rin po diamond ring. Bagaman maganda rin makatanggap ng diamond ring sa mga kababaihan. Tama po ba? Pero alam niyo po, ang tunay na symbol ng love is the cross. And every time that we see the cross, yan po yung unconditional love. Yung love na katulad nung shinare ng mga kapatid kanina, na nandun sa panahon na sila ay mali buhay, nagsusugal, mali magsalita, mali mag-isip, walang katapatan. Nung panahon na sila ay walang-wala, doon po nila na-experience yung napakatinding pag-ibig ng Diyos. At doon natin po ma-realize na sa kabila nung panahon na inilalaban natin, yung akala natin ito yung dapat ipaglaban, at nung nawala na to,
Akala natin wala na tayo, hindi na tayo tao o mali na yung identity natin. But when we encounter Jesus Christ, katulad ng patotoo ng mga kapatid, doon nila nakita na si Jesus pala ay sapat na. At si Jesus na at mamuhay sa kalooban niya, ito yung pagpapala sa atin. Amen. At last time po, we talk about sino yung dapat iupo sa unang upuan. Sino ba talaga dapat mag-take ng seat doon sa trono sa ating puso? And we illustrated that last time na may mga upuan tayo dito. Dapat ang nasa una, sino? Kung ikaw ay Christian, sino dapat ang una? Ang Diyos. At hindi lang to dapat sa salita, kundi dapat kita sa atin pong gawa. Right? And to tell you po, amazed na amazed ako last Sunday, kung nandito po kayo, hindi ko alam kung nakarating kayo, kasi nung first service, ginawa ko po kung anong ginawa ko rin dito, but nung nilagay ko po yung career, nandun yung career sa unahan, alam niyo po kung ano nangyari? Supernaturally. Only yun lang naman kasi may katabi naman siyang iba. Siya lang po yung tumaob pa ganun. Pero I was amazed. Kasi nakaslant siya, supposed to be pwedeng dumulas. Tama po? Pwedeng dumulas? Pero siya po ay tumaob ganun. Coming to think, wala pong electric fan dito. At kung nandito po kayo nun, ang lakas po, para ba may pumalo? Sabi ko, okay, kaya nagmadali na ako kasi doon na ako papunta. No, pinalitan na po natin yon and we placed God there. And for me, that's a testimony and a supernatural thing na hindi ko po makakalimutan. No, for me po, no. And ngayon po, heart check again. Meron akong unang tanong. Madaling tanong lang din. Madaling tanong po ito, pero maaring challenging no, sa atin. Ano po yung pinakakalaban ng Diyos sa buhay o sa puso ng kanyang mga anak? Ano po ang pinakakalaban ng Diyos o rival ng Lord sa puso ng kanyang mga anak? It starts with letter M and ends with letter Y and sounds like monkey. Huwag mong tignan yung katabi mo, hindi siya yon. Okay. Ano po? Ano sagot? Ano po? Money. Money. And to further that, hindi po Satan, hindi po demon. Hindi po Satan, Pastor, di ba yun ang Hindi. Okay, as we study this, tignan niyo po, no? Yung title ng topic natin ngayon is Heart Check. Sabihin natin, Heart Check. Okay, Heart Check. Okay, yun yung title ng topic natin is Heart Check. Choosing God over gold. Choosing God over gold. And before we go further, pwede po ba ito, samahan niyo ko, i-declare natin to because we will again engage with the Word of God. Just like budo sa encounter, we engage with the Word of God. Ano po yung nagbago ng buhay ng mga kapatid? It's the Word of God. It's the Word of God that they allowed to change their lives. Okay? Kaya po dito ngayon, sinarito niwala, ngayon may encounter din. I pray yung katabi mo, pagbaba niya, may mangyaring pagbabago. Ma-encounter niya yung Lord. Si Lord lang. Amen? Hindi po si Pastor. It's not me. Hindi yung katabi mo. But it is God through His Word. And I pray that the Holy Spirit will speak mightily in our lives. Sige po, declare natin to. Ready na kayo? If you have your Bible, Bible app, whatever yung meron po kayo, okay lang po yan. Pwede ba natin declare to? Sige po, hawakan yung Bible nyo, kaya yung cellphone kasi, andyan yung Bible, di ba? Sige po, i-declare natin to. Ready? Okay, prayerfully, let's declare this. Ready? 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we come before you.
Sa oras po na ito, Lord, with a humble heart, claiming and believing that without you, we are nothing. At hiningi ko po, Panginoon, na mangusap po kayo sa puso at isip ng inyo po mga anak. Hiningi ko po yung wisdom and guidance. Saliksikipin niyo po yung puso namin ngayon. I-reveal niyo po sa amin yung mga area na kung saan nilagay po namin yung money, yung possession, yung security above our trust in you. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magmahal sa inyo higit sa lahat. At gamitin yung lahat ng meron kami na galing naman sa inyo para sa inyo pong kapurihan. I pray, Lord, na yung message na to magdala ng conviction, mag-inspire, at mag-lead sa amin sa isang buhay na generous, nagtitiwala sa inyo at namumuhay sa kanyang purpose. Salamat po. And I pray that every heart ay magmistulang matabang lupa na pagtatamnan ng iyong salita na mamumunga 30, 60, di lang yun, Lord, kundi 100 ibayo and even more na pagpapala. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. We apply the blood of Jesus Christ. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Right? Title natin is Heart Check. Choosing God over gold. And yung topic natin is how can we overcome the love of money? No, how can we overcome the love of money? In Matthew chapter 6, verse 24, tignan niyo po ito. No, tignan niyo po, samahan niyo ako. Yung marunong po magbasa, samahan ako. Okay, yung marunong po magbasa, Eddie. Okay, in the count of 3, 1, 2, 3, go. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. In the original text, in the Greek, it's mammon. Bigyan ko po kayo ng background dito sa verse na to. Si Matthew po, disciple ng Lord, siya po yung gospel po ni Matthew, dito po din-declare at pinroclaim, yung gospel niya, nag-highlight na si Jesus ang tagapagligtas, ang Messiah. Okay, at siya yung fulfillment ng Old Testament. Yung lahat ng mga nangyari ng Old Testament prophecy about Jesus Christ, siya yung fulfillment, no? Si Jesus Christ. At dito sa verse 24, yung part nito, yung Sermon on the Mount, kasama din doon, kung maalala niyo yung mga Beatitudes, yung blessed is he, mga ganon, no? Yung puro blessed, yun yung mga blessed. Isa dito, ito yung sinabi ng Panginoon. Meron siyang bold statement na nagpapakita yung divided attention o divided affection o divided dedication ng mga tao. And He is talking to His disciples. Kaya kung disciple ka ng Lord, if you want to be identified and you identify yourself na disciple ka ni Jesus Christ, follower, ibig sabihin kung nasaan si Jesus, nandun ka. Nasaan na si Jesus ngayon? Sa langit, tama po ba? Kaya po, no, but we will not follow para tayo maligtas. We will follow because ligtas na tayo. Ito yung gawain ng anak ng Diyos. Are you listening? No, ibig sabihin, kung disciple tayo, ito yun. Ito yung tinuturo ng Lord. Kung disciple, yung mga disciple, ito yung tinuturo niya. Yung Greek word po dito na yung money, ang Greek word niya po ay mammon. Ang ibig sabihin ng mammon is wealth or material gain or material possession. So, si Jesus po, pinipresent niya yung isang clear choice na God or you cannot serve both God and kasi he's talking about master. Sino yung master mo? And the question is, para malaman mo kung sino yung master mo, doon ka nagsiserve.
Okay, doon ka nagsuserve. O, kung sino yung pinapanginoon mo. Alam niyo po yung puso po natin, susunod lang po kung nasaan talaga yung tunay na yaman natin. Susunod lang po yung heart natin kung ano talaga yung yaman natin. Ang tanong po, ginagamit ba natin yung pera bilang tool o tayo yung ginagamit ng pera? Okay, to further that, no? Ano po yung pinaka-problema kasi dito sa verse na to? Of course, yung divided attention, yung devotion. Nasaan ba yung devotion mo? Nasaan yung heart mo? Sino ba pinaglilingkuran mo? Okay? And if we are serving God, hindi po magiging mabigat yung anumang mensahe ng salita ng Diyos. Amen? No, at tignan niyo po, tinuruan ng Lord mismo yung disciples niya. And I am speaking po, no, I believe na yung mga nandito po ay disciple, follower ng Lord. Amen. Tignan mo mabuti yung katabi mo, follower ni Jesus Christ yan. Amen? Tama ba? Okay, follower ni Jesus, di ba? Ang ganda, ang gwapo, di ba? Follower ni Lord yan. Okay. Tignan niyo po, tuloy natin, no? Tignan niyo po, ano po yung problem, danger ng loving of money? Una, money itself isn't evil. It's the love of money that leads to spiritual destruction. Taas yung kamay. Sino rito gusto yumaman? Taas yung kamay. Lord, yung nagtaas ng kamay, gawin niyo po multi-millionaire. In Jesus' name. And all God's people, say, Lord, yung nag-amen, gawin niyo talaga. Ilan lang nag-amen. Alam niyo po, prayer ni Pastor, lahat tayo maging debt-free, wala na utang, multi-millionaire. Okay ba ipag-pray ni Pastor yon? Kasi po, hindi po masamang yumaman. Ang masama po, magmahal sa pera. Hindi po masamang yumaman. Ang masama, yung pera ang minamahal. No, yung devotion mo na doon sa pera. Tingnan niyo po. Pangalawa, it creates anxiety. Alam niyo po ba yon? We constantly worry about earning more, keeping more, and losing less. Kaya lang, in reality, pag sweldo mo, ano mas marami? Natira, nawala. Ngayon lang yan. Pag natutunan mo to. Amen. No, pero tignan niyo po kasi bakit? Principle po kasi ng Bible, yung mapagkakatiwalaan sa konti, pagkakatiwalaan sa malaki. Kapatid, yung tinatanggap natin ngayon, konti pa lang yan. Kaya lang, mapagkatiwalaan tayong kapatid. Sabi niya kanina, Pastor, ngayon nagtatapat na po kami. No, nagtatapat na kami sa tithes nila, sa first fruit nila. Kaya nakita nila, nung nagtatapat sila, nakikita nila yung overflow din ng Panginoon sa kanila. Diba? Yung testimony ng kapatid. Bakit? Kasi doon natin makita yung pagtatapat. Tingnan niyo po, bakit nag-cause ng anxiety? Pagsinin niyo lang. Pag may, sino may anxiety? Tingnan niyo, sagutin niyo ka. Yung merong magarang sasakyan pumunta ng church o yung naglakad lang papuntang church? Sino mas matindi anxiety niyan? Ha? Yung may bagong sasakyan. Bakit? Yung bagong sasakyan, ako sasagi, didikit. Saan ko ipapark to? Baka mamaya pagbalik ko gas-gas na. Umiyupi na. Yung iba nga, Pastor, ba't wala ka sa church? Kaya ko isang Pastor, kasi bago yung sasakyan ko, alam mo na, baka doon lang nakapark sa labas, binantayan ko. Grabe. Anxiety. Right? No. Pangatlo, it divides our hearts. We become consumed by material success instead of eternal purpose. Divided na yung puso. Divided yung attention. Tingnan niyo po. Dati, 2 taon, walang trabaho. Hindi namatay sa gutom ang pamilya. Hindi sila pinabayaan ng Diyos.
At naglalakad pa sila, makapunta lang ng church, makapunta lang ng cell group. Noong nagkaroon na ng trabaho, nasaan na? Pastor, di mo naman ako naintindihan. Di mo ba alam? Pinag-pray ko to. At dininig naman ni Lord. Pero maalala niyo po si Abraham. Kilala niyo si Abraham, father of faith. Pinag-pray niya ba si Isaac? Pangako ba ng Lord yon? 25 years, hinintay niya. Tapos pagdating nung pinanganak, nung mga teenager na, ano sabi ng Lord? Ihandog mo siya sa akin. Sino rito may mga pinagpe-pray na natanggap mo na? Pag hiningi ba ni Lord yan, kaya mong ibigay? Si Abraham po, kaya sa tinawag na father of faith, ang mas mahal niya, hindi yung binigay, kundi yung nagbigay. It's a test. Sabi nga, test of Abraham. Bakit? Tinitignan ng Panginoon, sino ba mas mahal niya? Yung bang pinagpe-pray niya at pinangako ko rin sa kanya? Ang mahalaga ba sa kanya yung pinagpe-pray niya at yung pangako ko o ako? Pero nakita ng Panginoon, mahal mo talaga ako. At dahil doon, ibibigay ko sa iyo na ikaw ang magiging pagpapala sa napakaraming lahi. Dadami ka, sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Isa lang po si Isaac, Isaac. Ngayon po, napakarami na po ng ina po ni Abraham. Isa na pong bansa at kasama na po tayo dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya lang, the problem with love of money is it divides our heart. It divides our devotion. Nahati yung devotion. Tingnan mo, dati walang cellphone, focus kay pastor. Noong nagkaroon ng cellphone, hati na. Tingnan mo yung cellphone ng katabi mo. Di ba tinago? Ay, pangapat, tingnan nyo. It leads to compromise. Compromise. Some people chase wealth at the expense of integrity, faith, and relationships. No? So tingnan nyo, nalalagay sa compromise. Bakit po? Kasi, parang gano'n, no? Na-distract tuloy kayo, di ba? Dati wala namang gadget, tahimik lang sila nung New Testament times, no? Pero ngayon mayroon ng distraction, di ba? Leads to compromise. Anyway. Kasi po totoo lang, pag hinabol na yung salapi, minsan po, tingnan nyo, hindi naman niya gustong saktan o iwan, kaya lang, mas secured ako dito eh. At saka, nasira yung relationship. Bakit? Kasi, pastor, sinumbong ko lang naman siya, may ginagawa ka siya sang mali. Nung natanggal, siya yung pinalit, malaki sweldo. Integrity eh. Isa pa, pastor, chance ko na to mag-abroad. Abroad, ang ganda rin ah. Kaya lang, dinaya mo yung papeles mo para maka-abroad ka. It's a test of integrity. Pastor, alam naman ni Lord, i-offer ko naman, pastor, kung ano yung kikitain ko. Parang si Saul, no? Half obedience. Kaya lang titignan natin, mga kapatid, yung faith natin na compromise din. Yung dati po na sabi niya, sabi ko, worship tayo. Worship tayo, pastor. Anong walang-wala pa, no? Gaaral pa lang, di ba? Yung mga nag-aaral dyan, ito po yung warning sa atin. Okay, hindi po masamang yumaman. Ang mahirap po, mahalin yung yaman. Wala pang pangalan, wala pang titulo, wala pang estado sa buhay, walang kakayanan. Gawin mo to. Yes, pastor. Attend ka church. Yes, pastor. Kay Lord na yung buhay na to. Grabe, nung meron ng title, na meron kumikita na konti, may mga connections na, ba't di ka nakarating ng church? At di ka ata nag-cell group? Pastor, di mo ko naintindihan, pastor. Iba na status ko ngayon, pastor. Ganto na ako ngayon. Hello? So, ibig sabihin, pwede nating i-compromise yung Word of God?
dahil lang nabago na yung status ng buhay natin? Come to think of it. Kung ikaw po magulang, okay lang ba na medyo bastusin ka na ng anak mo, hindi niya nasundin yung utos mo dahil lang may posisyon na siya? Kaya lang minsan yan yung katwiran natin. Yan yung prinsipyo natin. Which is kung titignan mo, nasa 10 Commandments naman, alam na natin yan. And it leads to compromise. Magsisinungaling para lang makuha yung favor ng boss. O kaya nang ipagpaliban yung mga bagay na dati niyang inuuna para lang mas malaki yung kanyang kita. This is just a picture ng love of money. Ano yung pwedeng mangyari? I don't say na ito po ay nandito ngayon, but I pray, maybe it's a warning for us. Maybe kung meron, it's a time for us to go back to God. May grace ang Lord palagi. Mag-ayos tayo. At alam niyo po dito sa Matthew 6:24, tinuturuan tayo ng Panginoon dito na we need to make that decision. Sino ba ang talagang Diyos mo? Ang Diyos o pera? Kasi si Lord mismo may sabi nun, you cannot serve God and money. Hindi, never. Hindi talaga pwede. Parang ganito po kasi, kung titignan niyo po yung illustration kanina, doon sa baba, para merong, actually hindi ganun yun, parang tug of war yun, ikaw yung nasa gitna. Hawak mo dalawang lubid. Yung isang humihila ay Diyos. Kasi meron siyang gustong pagdalan sa inyong maganda. Walang pwedeng makapagdala sa iyo doon, kundi yung Diyos. Kaya lang may humihila rin sa atin. Pera. Kaya lang ang tanong, saan ka bibitaw at saan ka kakapit? And it's a choice. Pastor, hati na lang. Patay ka. Tama pa ba? Kasi si Jesus may sabi, you cannot serve both. Si Jesus may sabi nun. No, which one will you take? Kanino ka kakapit? At ano ang kaya mong bitawan? At ano ang bibitawan mo? And if you'd allow, Pastor, okay lang po ba turo ko sa inyo paano tayo hindi umibig sa salapi? Kasi po, totoo lang kapatid, relationship is the most important thing. But the people can sacrifice relationship dahil lang dun sa kanyang dreams, sa kanyang ambition. Of course, connected pa rin yun. Saan? Sa kanyang future finances. Maybe you know someone. Pero tingnan natin, ano ba talaga nagiging epekto? Mabigat at mahirap po yan. Kasi relationship po, iba po halaga niyan. Binayaran niya ng dugo ni Jesucristo. Amen? Kung mag-asawa po kayo, naintindihan niyo mahalaga ang faithfulness. Tama? Sino rito gusto mo, asawa mo, marami kayo? Hindi ka bayag, di ba? Gusto mo, sa'yo lang siya? Bakit? And that's faithfulness. And that's the product of love. And there's a problem pagka hindi ganon. Pag marami. Eh si Lord pa kaya na binayaran niya yung lahat para sa atin? Hindi siya mag-desire ng ganong bagay. And if you allow me, sino rito gusto mo matutunan paano ma-overcome, Pastor, yung love of money? Taas yung kamay, gusto mo? No? Okay. Ayan. Okay, yung ayaw magtaas na kamay, okay lang din. Okay. Tuturo ko pa rin naman. Okay, number 1 po, if you're writing down notes, sulat po natin to. How to keep money from controlling your heart. No, how to keep your money from controlling your heart. Okay, number 1. Okay, number 1, evaluate your priorities. Evaluate your priorities. Ano ba priority mo? Evaluate mo, check mo. Kasi sabi ng Matthew 6:21, no, tinay po, sabi, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano talaga yung yaman mo, susunod na lang yung puso mo eh. Pansinin mo. No, kung ano talagang yaman mo, doon yung heart mo. Oh, you can sacrifice doon sa area na yan. Ito, tingnan nyo. Check mo yung bank account mo, kaya yung budget mo. Kung walang bank account, mga kabataan, budget. Tignan mo yung budget mo. When you get your sweldo, when you get your baon, ano yung unang pumapasok sa isip mo?
saan ka una nag-allocate? And if you're a disciple, sino dapat ang una? You seek first the kingdom of God. Doon ka mag-allocate muna, yung para sa Lord. Kasi ito yung mag-open ng heavens sa'yo para i-bless ka ng Lord. Tama? Okay, tingnan mo yung budget mo, tingnan mo yung kalendaryo mo, yung mga schedule mo for the day. Tapos tignan mo rin yung screen time mo. Yung time mo sa cellphone or sa TV. Ano yung mas malaki doon? Kasi malalaman mo na yung priority mo. Doon sa budget mo pa lang, sa time mo, pati doon sa screen time mo. Kasi yun na ngayon eh. No, meron na tayong virtual life na ang problema, yung spiritual life napapabayaan, pero may virtual life. Secret pa doon. Puro secret doon sa virtual life kasi hindi ka naman kilala doon. Anonymity. Na. Pero tingnan nyo, sabi, are you more interested doon sa kingdom ng Diyos kesa doon sa mga bagay dito sa mundo or other way around? Saan yung interest mo? Malalaman mo yan, ano yung mga lumalabas sa feed mo. Kasi algorithm yun eh. Tingnan mo kung ano yung madalas mong sinesearch, yun ang lumalabas sa feed mo. At malalaman mo kung ano talaga yung nasa heart mo. Are you listening? Dito ba kayo? Okay, nag-a-assess, nakakatulong. Okay, saan ba talaga interest natin? Paano natin i-apply ito? I-track natin yung spending natin. Check mo yung spending mo, check mo yung oras mo, check mo yung saan ba nakafocus yung puso mo? Ano ba yung mga ginagawa mo for the rest of the week? O nung nakaraang week. Okay, hindi na yung nakaraang week, itong week na to. Saan ba talaga tayo mag-spend ng time? 8 hours na tulog, 2 hours ayos ng sarili, nagpe-prepare para umalis, para sa school, trabaho, 8 hours again. Ilang hours yung na-allocate natin para sa Lord? With the 24 hours na binigay ng Panginoon sa atin. Let's just check. Did we even give yung 2 hours and 40 minutes? Tithes lang yun, ha? With the 24 hours para sa Lord for every day? Na sacrifice ba natin? O baka may kumain na nung 2 hours and 40 minutes? Minsan yung time na yun yung ginagamit ng kaaway. Para hindi tayo lumalim sa Panginoon. Why? Kasi yun na yung time na dapat kay Lord, kaya lang iba yung nangyari. Get it? Naku po? Learning? May natutunan? Pangalawa, practice generosity. Ito yung pangalawa na pampaayos ng puso. Practice generosity. Practice generosity. 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, but not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, ang gusto lang daw ng Lord, ano raw? Cheerful giver. Ewan ko kanina, nagbigay kanina, kamusta ba yung heart mo? Kasi, alam niyo ba kapatid, bakit gusto ng Lord pag nagbigay ka, cheerful ka? Kasi pag nagbigay ka ng cheerful ka, ibig sabihin, it speaks of your heart, it speaks of your faith. Nagbigay ka, di ba, yung mga farmer, nakakita kayo ng farmer na nalungkot, na nagtatanim? Tatanim na naman ako. Totoo, yung magtanim ay hindi biro. Pero wala kang makitang farmer na umiiyak dahil wala na lahat ng seeds. Walang ganon. Bakit? Masaya sila nagtatanim dahil alam nila pag may tinanim, merong kaya every time that we give, ang gusto ng Lord, yung heart natin masaya kasi it speaks of our faith. Hindi kasi ng Lord hinahanap yung bibigay natin dahil Kanya ang lahat. Ibe-bless niya tayo, ano yung nasa puso natin. Check mo yung heart mo ngayon. Di ba? Ano yung heart mo nung nagbigay? Naku, nawalan ako. Pag tingin mo nawalan, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. That's your faith. Pero ang tingin mo, nagtanim ako, Lord, and God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. I sought first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto me. Thank you, Lord. I receive your blessing.
Ang saya mo. Bakit? Kasi nga, alam mo, nagtanim ka. It talks about your heart. Heart check. Tama? Kaya yung title ng series natin, kamusta yung heart natin? Kasi alam niyo po, yung generosity, it is the cure or antidote. Yung generosity, yung pagiging generous po, antidote po yan sa greed. Alam niyo po yung greed, no? Okay, antidote for greed. Giving breaks money's hold on our hearts. Oh, tingnan niyo po. Antidote yan. Gusto mong lumaya sa greed. Kasi tingnan mo, pag greed, tanong ko sa inyo, mali. Ano ang common meron pag nandun sa loob ng, yung mga nakakulong. Anong common? Sino man nandun? It's a result of greed. Nanguha ng asawa, nanguha ng perang hindi kanila, nanguha ng puri, nanguha ng yaman, tama? Nandaya, nanguha pa rin. Hello po mga kapatid? And I believe pag disciple ka, hindi ka dapat ma-identify doon. Kasi yun yung result na lang, climax na lang yun, kaya po nakulong. Ibang istorya po yung pastor, falsely accused. Kasi yung tropa ko, sinamahan ko, sabi, manood lang daw ako, yung pala may ginagawa na sila sa loob ng bahay. Di ba? Ay damay ka pa rin, kasi ba't sumama ka ron? Bad company corrupts good character. Hello po mga kapatid, dyan ba kayo? Pero totoo lang, tama? Yung nandoon, anong effect? Greed and fear. Natakot sila natakot sila na hindi nila maabot itong certain na to at ang ganda ng offer naman ng kaway. Pare, benta ka na lang ng drugs, pare. Mabilis ang pera dyan. Diba? Pare, mabilis pera dito, pare. Eto lang, hanap ka lang ng mga tapos mag-i-invest lang sila. Ayun na, ano nangyari? Sunod, greed na. Pare, isang linggo lang, kikita na ako ng 50,000. Laki niya na. Ganda niya, sige. G! Sana yung G niya, naisip niya muna yung big G. Si God. Amen? Kaya lang, greed yung nangyari. No, ano pa nangyari? Kasi alam niyo po, every time that we are generous, antidote po yan. Saan? Sa yung puso po, maging yung magmamahal sa yaman, magmamahal sa pera. Sabi nga nung James 1:17, sabi, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Alam niyo po, nakakatuwa kasi dito sa church na po, yung mga dating ang tithes nila, alam niyo po, may mga tithes pa piso, 5 piso. Yung iba nga, actually, meron pa envelope. Talagang hindi ko alam kung ano yung binigyan. May value pa ba yun? Kasi mga bata, pag binigyan mo nun, hindi na ko. Pero alam niyo po, eventually, hindi na ganun yung laman. Naging hundreds, naging 1,000. Why? Kasi po, God bless them because they are a cheerful giver. Antidote yun. Dahil napagkatiwalaan sila sa maliit, ngayon, pinagkakatiwalaan sila ng Lord sa malaki. Ngayon, ang nangyayari, yung mga tao na bibless din sa pamamagitan nila. Tapos, nakakatuwa po, yung dating kumakain lang sa mga parisan, sa mga lugawan, yung dati pang sari-sari store lang ba? Ngayon po, nasa McDo minsan nagpupunta na dyan sa Maple, grabe, nakapag-Starbucks na. Bakit? Iba, sabi ko, grabe na. Iba na PID nila ngayon, Why? Kasi God has blessed them so much. Bakit? Kasi po, nagtatapat na sila sa Panginoon. At alam niyo po, nagiging channel of blessing tayo. Sino rito naniniwala, yung katabi mo, gusto ng Lord gamitin na channel of blessing. Alam niyo po, illustration nito, tulad ng Panginoon po, parang araw, yung araw po, lahat nabibless sa araw. Si God ganun din. He wants to bless everyone. No, gusto niya po i-bless yung lahat. Lahat po tayo, gusto po tayong pagpalain ng Panginoon. Paano natin i-apply ito? Mag-set tayo ng giving goal. No, lalo po ngayon,
dito po, we are planning po. We are also praying po for substantial amount. Kasi po, nagpipray tayo, binigay na ni Lord yung lote. No, yung lote, kung hindi nyo po alam, kung first time po kayo, yung lote po na nilakaran nyo or dinaanan ng tricycle sa sakyan nyo papunta rito, yung nandun po sa kanan kung papunta kayo, yung may basketballan, yun po ay hiniram ng barangay, atin po yung lote na yon, yung buong yon. Yun po ay donated po para po sa church. Hello po mga kapatid. Diyan ba kayo? That's a picture, that's a testimony of God's faithfulness. Nabayaran po ng buo yun during time of pandemic. Building na lang po kulang. Nung dati binabaha yun, ngayon natambakan na. So may tambak na, building na lang po ang kailangan. Are you still there? Okay? So we are praying for substantial amount, no? But alam niyo po, yung everything that you have given po nung nakaraan, yung happy birthday Jesus ninyo, everything. Yung mga, nakita niyo po yung mga bago natin, mga amps, mga gamit po natin. Mga kapatid, nagpipray, Pastor, itong base natin, mukhang kailangan na ng kapalit. Kasi ako pa po yung nasa worship team, siya na po nandyan eh. Okay? So, Pastor, baka, no? Pero okay pa naman po siya, maganda pa. And we are praying po. Ngayon, masarap na po, nakarating kayo rito, aircon na po yung church. Pero hindi po ganito to noon. Why? Because, salamat sa Panginoon by the grace of God na I saw my parents po, their generosity, na kahit po ang school po noon ay nandun po kami sa alanganin na sitwasyon, pero hindi po nila nakitang mahirap sila. Nakita nila, God shall supply all my needs. Kung ano po, yung sa Lord, aside pa po yung binibigay pa po ng pamilya, ng bawat isa po sa amin. And ito po yung malaking nakatulong, kaya po ito po ay church na ngayon. Okay? But of course, our pastor po, siya po talaga naghihirap dito. Okay. And ngayon po, andun na yung lupa. Sino rito excited ka? That's 2025 po. Sisimulan natin yon. Amen. And I'm praying, i-bless ka ni Lord mightily. 2025, wala nang utang ang mga taga-GUCCL. Ang utang na lang na matitira ay yung utang natin sa Diyos doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Okay ba yun? Ha? Tuloy natin yung palakpak sa Lord. Yun na lang. Wala na. Yung taga-GUCCL, debt-free na. No? Hindi na siya sa turo-turo. Hindi na siya sa mga parisan, mamihan, mag-PID o mag-cell group. Doon na siya, mag-milk tea naman na sila. Ngayon, nagmi-milk tea na sila. Grabe. Ibang klase, mga coffee shop na sila. Grabe. Dati parang, Pastor, dito lang muna, kanaw-kanaw. Diba? Pero sabi ko, Lord God, bakit? Kasi po yung nagtatapat sila sa Lord. Kahit po ganun sila, nung dati kanaw-kanaw, basta yung tithes nila po, yung mga estudyante pa nung mga panahon na yon, ngayon po working na, nakita po namin how God really blessed their lives. Why? Because nandun po yung generosity sa kanila. Right? Nakilala ng Panginoon, every time that we give, no po, meron po tayong, alam niyo, nag-open ng heaven po sa atin. At nakita ng Lord, uy, napagkakatiwalaan sa mali ito. Pagkatiwalaan ko to sa malaki. Sino ito gusto mo pagkatiwalaan ka ng Lord sa malaki? Doon ba sa maliit na meron ka na pagkakatiwalaan ka ni Lord? It's a question, personal question. Kasi si Lord po yun. No? Kasi sabi niya lang, pagkakatiwalaan niya yung mali, yung napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan niya ng malaki. Okay? And hindi po natin kayang i-outgive ang Panginoon. Isa pa po, bukod doon sa giving goal natin, bukod sa finances, ano yung talent na meron ka? Nagagamit ba talaga ng Lord yung talent na meron ka dito sa church? Nagpapagamit ka ba talaga? Yung talent mo, meron ba mga magaling mag-computer dyan? O magaling sa mga videography? Meron bang, meron doon. Naghahanap po kami. May alam kami, mga violinist ba dyan? Baka meron dyang magaling sa mga wind instruments. Hinahanap natin yan. Kailangan po natin, lalo mga saxophone, no? Iba po yan, di ba? Flute, whatever. No, part tayo ng worship team. But may process po tayo, pero we need you. Paggamit natin sa Panginoon. Ano ba yung husay na meron ka? Nagagamit ba ng Lord yan? Basta magaling lang ako mag-ML. ML, maling libangan.
Di ba? O ML lang. O sige, maganda mo, ML mo. ML. Yung sobrang galing mo, yung tatanungin ka, Kuya, napakagaling mo mag-ML. Paano ka naging ganyan? Alam mo bro, simula nung nakilala ko si Jesus, yun na. Sisimulan mo na, i-disciple mo. Basta i-disciple mo. Kasi gamitin mo yung talent na meron ka for His kingdom. Pero kung nag-ML ka na, nagtatrash talk pa sila, di ba? Oh, it will not benefit us, right? Okay po ba mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Number 3, cultivate trust in God. Cultivate trust in God. So, paano tayo magkaroon ng hindi tayo magmamahal sa pera? Magtiwala ka sa Panginoon. Kasi, alam niyo po, lahat ng pinapagawa ng Lord, it requires faith. Palagi pong mabigat yan. Palagi pong mahirap yan. Bakit? Supernatural yan eh. Hindi po yan natural. Pag natural lang, kaya natin. Pag natural, logic lang gagana dyan. Oo. Pero tingnan niyo po ano sabi. Kanina nga ano sabi, pag magbigay daw tayo, ano ang basihan natin? Puso. Hindi ito. Pag ito kasi gumana, logic. Pag ito gumana, hindi ka na kailanman makakapagbigay. Pero pag ito gumana, lalo sa anak mo, bad trip ka na sa anak mo, di ba? Kaya lang nag-birthday. Ano gagana? Pag ito gumana, anak, bad trip ako sa iyo. Dami mong ginawang kaso. Paano kaya kung ganun si Lord sa atin? Lord, wag naman. Di ba? Dami kong aba. Kaya lang si Lord, pag gumalaw sa atin, ito. Kaya ang Lord gusto niya rin, ganun tayo. When we give, ano gagana? Ito? O ito? Sa anak mo na pasaway at dumaan ng birthday, ang gumagana talaga, yung tunay na, yung magulang na matino, ang gumagana ito. Ipaghahanda mo, di ba? Bakit? Mahal mo, gagawa ka ng paraan. Pagbayaran ng matrikula niya, gagawa ka ng paraan. Tama mga kapatid? Hindi mo natin, pagod na pagod ako, huwag ka naman na mag-enroll. Hindi. Gagawa mo ng paraan. Bakit? Mahal mo eh. Are you listening? Diyan pa ba kayo? May natutunan ba? Okay. Punta na tayo doon sa number 3. Cultivate trust in God. Tingnan niyo po. Philippians 4:19. Ano sabi ni Apostle Paul? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Trust in God. Di ba? Minsan kanta na, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Pero pag uwi sa bahay, ano kaya pambayad ko ng kuryente? Ano kaya? Tawag muna kay ano? Yung iba, di ba? Sino raw? And my God. And my God. Sabi sa katabi mo, my God will meet all my needs. And your needs. Alam niyo po si Paul, na sinasabi niya to, and my God. Basta alam mo, tama relationship mo sa Kanya. And my God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sabihin, ang value, si Lord. Ang limit, hindi po sky's the limit. Your faith is the limit. Your faith, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. Ano ba faith mo? Kahit maliit binigay mo, yung faith mo. Ano faith mo? Kahit maliit yung status mo ngayon, ano faith mo? Ano kayang gawin ng Lord sa'yo? Sabi nga ng Panginoon, kahit butil ng mustasa, pwedeng lumago basta nakatanim. Nakatanim tayo dapat sa Panginoon. Huwag yung pag kami problema sa pera, ito, my God will make a way, di ba? Yung iba, ang problema, ang kanta nila, di ba? God will make a way. Yung kanta, Bombay will make a way. Yung iba naman, nagiging vampira. Yung nagko-call a friend, yung pag nagkaroon ng problema, problema agad sa pera, hindi po man nagpe-pray. Anong nangyari? Call a friend agad, call a friend. Friend, meron ka vampira? Ayun, naging vampira. Sino rito naging vampira? O nabiktima ng vampira? At ang matindi yung vampira, sumipsip lang. Hindi marunong magbigay. Nung sumipsip, walang balik. Di ba? Pinacebook mo pa. Yung mga may utang naman dyan, magbayad na. Pero parang wala naman, binlock ka na. Di ba? No po. Yan, merong isang kapatid. Tingnan niyo po, we really need to put yung tamang good soil pag magtatanim ka. We need to cultivate trust in God. Bago ka po
Bago ka po alam niyo yun, pag nalagay ka doon sa alanganin, before anything else, pray. Before anything else, don't make rash decisions. Read the Word of God. And, of course, after nun, hingi mo sa Panginoon. Eh kung hindi ka naman mamamatay pag hindi mo nabili yung bagong sapatos, okay lang naman. Are you listening? Kasi kinukultivate ng Lord yung pagtitiwala mo sa Kanya. Nasaan yung pagtitiwala mo? Or maybe baka may situation na ayaw ng Panginoon kaya hindi kanya binless sa area na yon. Maybe maghintay tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Lord. Meron siyang magandang plano. Binigay mo naman yung best mo, bakit gano'n nangyari? Cultivate your trust in God. Masipag ka naman, ba't gano'n nangyari? Alam niyo ba, paano natin papakita na nagtitiwala tayo sa Panginoon? Tanong ko sa inyo, malaman mo, anxious ka ba sa area ng finances mo? Pag anxious ka sa area ng finances mo, it shows lack of faith sa Diyos. Oh, naging anxious tayo sa pera eh. Sino ito naniwala? Si Lord ang source natin. Hindi yung galing at husay natin. Si Lord ang source natin. Hindi tayo. Hindi yung boss natin. Hindi yung galing natin. Si Lord ang source natin. Kasi ang daming magaling, pero bakit hindi rin ganon? Okay, kasi doon natin makita, si Lord ang source. Siya ang nagbibigay. Paano natin i-apply ito? Pampatanggal ng love of money po. Una, si Lord, kaya may tithes eh. Mayaman na si Lord, kanya na lahat, ba't mayroon pang tithes? Bakit may offering pa? Sa Bible, pag binasa niyo Old Testament, napakaraming giving, sacrificial giving, may seed offering, grain offering. Basahin niyo po Bible. Grabe ang offering. Oh, grabe. Oh, sabi ko, grabe na to. Pero yung mga tao, binibless. Tingnan rin ang Israel. Bakit sila ganon? Because they really have that generous heart. Na pag sinabi rin ng leader nila, mag-close tayo kasi Day of Atonement. Isang linggo yun, sarado business. Bakit? Kasi they know that God will provide. God is their source. No, yung first fruit giving natin, by the way, next Sunday po, is our first fruits giving. Kung hindi mo po naintindihan, okay lang, huwag kang magbigay. Pero kung naintindihan mo, you need to step out in faith. No, yung step out in faith. Why? Kasi po si Pastor, ito yung challenge ko. Ito po assignment nyo. No, assignment nyo, sulat nyo dyan sa notes nyo if you're writing down notes. Ezekiel 44:30. Take notes nyo po ha. Ezekiel 44:30. Assignment nyo yan. Okay? Ezekiel 44:30. Assignment nyo yan. Merong premise at merong promise. Lumaya ako dahil sa verse na yan. Kasi pwedeng selfish ang dating. Pero nung binasa ko yan, sabi ko, Lord, hindi. Ang merong promise. Okay, assignment. Okay? Assignment yan, assignment. Okay. Kaya po, maganda po, bilang anak ng Lord, makita generous po tayo. Sa time natin, sa talent natin, paggamit po natin. At makita tayo, meron tayong compassion dun sa tao. At dahil doon, magiging instrument tayo ng Lord para makita ng mundong to yung grace ng Diyos. Makita rin nila, grabe pala yung mga naglilingkod sa Lord, talaga binibless ni Lord. Right? Alam niyo, nakita ko yung mga kabataan na to, parang sabi ko, parang ganito lang ako nung dati, parang sabi ko, wala naman ako magagawa. Pero meron akong heart talaga na maglingkod sa Lord. Hindi ko rin alam kung paano ko gagamitin ng Panginoon, pero hindi ko alam na ito na po pala ako ngayon. Kaya lang, doon natin po makita that God is doing great things. Kaya po si Pastor, gusto ko lahat maging multi-millionaire, gusto ko talaga i-bless ng Panginoon. Kaya po si Pastor, ako na gumagastos ngayon. Pumupunta na ako kung saan-saan just to, para ako na nag-expense. Para po lang matutunan ko yung mga bagay na ituro ko po sa inyo. Right? Okay, kaya po napakahalaga pagka may mga anxiety tayo, mag-pause muna tayo, mag-pray muna tayo. Surrender natin yung needs natin sa Lord. Kasi hindi po siya nagkukulang kailanman, mga kapatid. Mahal ka niya, alam niya yung needs mo. Alam mo yung need mo, hindi mo na masabi dyan sa katabi mo, pero gusto ko sabihin sa'yo, alam na alam ng Diyos yung need mo. And He loves you and cares for you. At hiningin niya lang, magtiwala ka sa Kanya. Number 4 is to live simply. Baka mamaya kasi,
may mga extra expense na tayo. 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 8. Tingnan niyo po. Sabi, for we brought nothing into the world. Wala raw tayong dinala rito and we can take nothing out of it. Wala rin tayong madadala paalis. Sabi, kung hubad tayong pinanganak, hubad din tayong babalik. Tama. But if we have food and clothing, we'll be content with that. The problem po kasi is contentment. Right? Tingnan niyo po. Check mo yung bahay. Check mo bahay, yung kwarto mo lang. Ilan yung bagay dyan na binili mo, Shopee, Lazada, SM, Robinson, Mall, na hindi, ang ganda naman, sale, di ba? Mura mo nabili, pero hindi mo naman ginagamit. Meron? Isa? Dalawa? Tatlo? Apat? O, dalhin mo na lang dito, benta natin para... kasi sayang naman, i-garage sale natin para may benefit pa, di ba? Makatulong tayo, i-build natin yung church. Are you listening, mga kapatid? Diyan ba kayo? Kasi, di ba, we are here to be a blessing, di ba? Kaya lang, paano yung life po natin? Kasi sa culture po, sinasabi, more is better. Pero ano sabi ng Panginoon? Contentment brings peace. Yun ang sinasabi ng Lord. Sinasabi ng mundo, dapat mas marami ka. Marami kang sasakyan, marami kang bahay, marami kang lupa. Pero, wala namang peace. Totoo po ba, pwede kang bumili ng mamahaling kama, pero hindi ka kailanman makakabili ng tulog? Pero sino po nakakapagbigay ng tulog? Isa lang, ang Diyos. O alam niyo po, nung hindi ko pa kilala si Lord, may mga bangungot. Hindi ako makatulog, hindi ako mapakali. Tapos, yung parang pag nagre-ring yung po, nababalisa ka. Pero alam niyo po, nakilala ko ang Lord, pag natulog ako, tulog, sarap. Peaceful. No. Bakit? Kasi po, alam mo, nagagawa mo kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo, namumuhay ka ng tapat. Alam mo, ginagawa mo yung dapat mong gawin, di ba? Matuto tayo, mag-declutter tayo ng buhay natin kasi less stuff, less stress, more focus doon sa mga tunay na mahalaga. Tingnan mo, alam niyo po ba, marami pong incidents ng naghiwalay na mag-asawa po ngayon. Alam niyo po, ano lang reason? Cellphone. Nung wala namang cellphone, kausap yung asawa. Nung may cellphone, magkatabi na sila. Diyan po ba kayo, mga kapatid? Okay. Bakit? Wala naman nung dati eh. Yung love of material things. Tapos pag sinaway, panay ka na, ikaw din naman eh. Away na. Tignan niyo po kasi, every time, parang illustration, tignan niyo po, parang babiyahe ka, tapos yung backpack mo punong-puno ng weights. Na-imagine yun, ha? Pero si Lord gusto niya, payapa ka sa biyahe mo. Kaya lang ang problema, binitbit mo lahat. May stress, may worry, anxiety, meron kang fear. Diba? Bakit? Kasi po ang daming mga material na bagay. Nakaka-stress. There's this vlogger, nakakatawa, kasi parang 30 plus years old lang to. Single pa naman siya. Hindi ko alam pag nag-asawa na siya. Lalaki. So, ang gamit niya sa bahay, TV lang, tapos yung video game niya, tapos 2 upuan. Tsaka table, patungan niya ng video game niya. Parang hindi pa nga ata table eh, yung upuan din na isa. Tapos meron siyang kama, meron siyang stove, meron siyang kung ilan yung damit niya, at ang damit niya puro black. Tapos pare-pareho halos, tapos lahat ng hanger niya, kung ilan yung damit niya, yun lang yung hanger niya. Tapos kung ano lang yung gamit niya na pangluto, spices, yun lang. Yung iba kasi grabe, binili lahat ng klase ng spices para pag nagpicture ang dami. Pero hindi naman niya kailangan, never niya naman ginamit yung spice kasi hindi naman siya marunong magluto. Ganda lang nung kitchen kasi ang daming spices. Di ba? Kung ano lang yung kailangan niya, yun lang doon. Kung ano lang yung kailangan niyang kainin for the week, yun lang yung binibili niya. Hindi siya bumibili ng sobra sa kakainin niya. Walang nabubulok sa ref. Hello? Lahat yun lang. Tapos, alam niyo, ang linis ng bahay niya, ang ayos-ayos.
Sabi niya, wala akong stress. Wala akong worry. Bakit? Kasi yung bagay na gusto ko, yun lang yung meron ako. Wow. Identify natin ano yung mga unnecessary expense at redirect natin yan to something eternal. May eternal value ba yung mga bagay that we spend upon? Na? Number 5, use money as a tool for good. Use money as a tool for good. Acts 20 verse 35. Sabi, it is more blessed to give, sabi ni Paul, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. It's more blessed to give than to receive. Sino raw talaga ang blessed? Nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kasi po, alam nyo, money, hindi po yan yung goal natin. It's a tool to advance God's mission, God's kingdom, para makatulong po tayo sa iba. No, yung campus po, yung community, kung nasaan ka, yung church, yung outreach natin, yung mga cell groups po natin, gamitin natin yung wealth para magkaroon ng impact, hindi indulgence. No, kasi po pwedeng yung wealth natin, tingnan niyo po, every time that pinapasaya natin yung sarili natin, nagiging mali. Pero pag yung move mo, pasayahin mo yung iba, ang sarap ng pakiramdam. Tanong ko sa inyo, sino rito po nakabili ka na nung gustong-gusto mong biling sapatos o kung ano mang damit na bili mo? Pagkatapos mo bilhin, na-satisfy ka ba? May iba ka na namang gusto. May iba ka na namang desire. Ay, nabili ko to, mas mahal naman. Meron akong iPhone 15. iPhone 16 naman. May iPhone 16 na. iPhone 17 na. Wala pa, hindi pa nire-release. Next year pa. Advance na. Meron na ba? 16? May 16 na, di ba? Oh. Hindi eh. Ibig sabihin, you think, kailangan ko ba talaga yon? Kailangan ba talaga ng upgrade? Kailangan ko ba talaga yon? Kasi ako, pag mga kids ko, even my wife, pag nag-ano siya, ay, ganda nito. Eko, kung kailangan mo, bilhin mo. Sabi niya, ay, hindi na lang. Diba? Kasi kung kailangan mo talaga, bilhin mo, why not? Treat yourself. Minsan nakita niyo si Pastor, ganda na. Talaga, mostly po, mga bagay sa akin, nire-regalo. At kung bumili po si Pastor, ganda na sale yun, sale. Iba po yung matipid, iba po yung kuripot. Gets nyo? Yung matipid po, yung iniisip niya muna, mayroon siyang ina-allocated, bibili nilang siya kaysa yung mahaling sapatos, dito na lang. Pareho rin naman, no? Ang comfort, may tatak din naman, pero hindi kasing mahal nun. Sale. Ito na lang biling ko kaysa yun. Bakit? May a-allocate ako dito. Yung kuripot, ano yung kuripot? Yung kaya niya namang gawin. Tumulong, magbigay, bumili, pero hindi niya gagawin. Yun yung kaiba ng kuripot at matipid. Naintindihan niya? Iba yung matipid, iba yung kuripot. Ha? Okay. Naintindihan niyo ba yun? Okay, kaya tingnan niyo po, parang ganito. Yung money raw po tool. Pwedeng yung pera, alam niyo yung pala, sino nakita na ng pala? Yung pala, yung ginagamit. Pwedeng yung pala, maghukay ka, para lumalim ka, or pwede kang maghukay para paangatin mo yung iba. Saan ka doon? Naghukay ka para lumalim yung lugar mo? O naghukay ka para umangat yung iba? And I pray that every person dito sa GUCCL will be debt-free. Everyone will be recognized as a generous person. Everyone will be recognized as a follower, disciple of Jesus Christ. Okay lang po ba ipag-pray ko kayo, yung mga taga-GUCCL? Magiging ilaw ng sanlibutan talaga. Bakit? Doon sa mga may problema sa finances, magiging blessing sila. Amen? Kasi po lumilinaw yon yung gutom, pag pinakain mo, lumilinaw ang paningin. Amen? Tama yung tatay niyo pag galit, pakainin niyo muna, baka galit lang yon.
Opo, hindi nyo pa kasi pinakain, i-treat nyo muna. Tay, huwag ka muna magalit, treat muna kita. Halika, kain tayo. Pagkatapos kumain nun, hindi nagalit yun. Sabi ko sa'yo. Treat mo muna, lilinaw yung paningin. Opo. Kaya po pag may cell group, dapat may kain talaga. Kasi sisermonan mo na, oh. Di ba? Wala pang pagkain, di ba? So, paano natin apply ito? So, pili tayo. Ano ba yung ministry that we want to bless? We choose. Ngayon po, nagde-desire tayo, Pastor. Kung nagde-desire ka, Pastor, so namin nung building natin doon. Next time po, pakita ko sa inyo yung picture. Gusto niyo makita yung picture? Next time po, pakita natin yung picture so that makita po natin. Okay? Ganda po. Grabe. Okay, inaano pa po natin. Kasi po, substantial amount po yung kailangan natin. Kasi papeles pa lang po, with everything po, napakalaki na pong halaga. But we know, mayaman ang ating Ama sa langit. Amen? At alam ko po, ang Diyos kaya niyang ipagawa yon. Pero gagamitin niya yung katabi mo maging channel of blessing. Sino rito gusto mo maging channel of blessing? Yung i-bless ka ni Lord para maging blessing ka sa iba. Taas yung kamay, gusto mong i-bless ka ni Lord para maging blessing ka. Lord, yung mga nagtaas ng kamay, Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon. So that yung itatayo po naming building, Panginoon, sila yung gagamitin niyo. Itong mga kamay na nagtaas na ito. In Jesus' name, I declare. And all God's people say, Amen. So, paano natin conclude to? Sabi po ng mundo, tingnan niyo po, the world says, chase money. But Jesus says, seek first the kingdom. Sabi ng mundo, wealth is security. Pag may pera ka, secured. Sabi ni Jesus, store up treasures in heaven. Doon ka dapat may insurance. Kasi kita tanungin, kamusta yung finances mo rito sa lupa? Yung yaman mo sa langit, ano kaya ang laman? Yung bank account mo sa langit, magkano? May amount yan? Doon mo malaman din nasaan yung heart mo. Number 3, the world says, serve money, but Jesus says, serve God. Doon mo masasabi talaga na siya yung master mo. Doon mo masasabi na siya yung Diyos mo. Because you are serving Him. Kahit tawagin mo pa siyang master, it's upon serving God. And we serve God when we don't have love of money. Ano yung sabi doon sa baba? Let's realign our hearts today. God over gold, faith over finances, eternal over temporary. Sino rito ngayon, Pastor, I want to pray that prayer. I want to pray that prayer. If you identify yourself, I'm a disciple of Jesus Christ. Samahan niyo ako mag-pray. Magtungo tayo ng ulo, magpikit tayo ng mata ngayon. And if you're this person na merong nire-reveal si Lord sa'yo, right now, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, come to the Lord. Ask the Lord. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, if you're this person, nakatungo yung ulo ng lahat,
over riches. Faith over fear. And eternal purpose over temporary gain. Ito po yung aking dalangin in Jesus' name. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, aking pong dalangin, patuloy po ninyong itungo yung inyong mukha sa inyong mga anak. May your blessing be upon them. May your face shine upon them. Lord, I pray that yung bawat kapatid po, yung favor nyo, favor of men, Lord, wisdom, yung stature nila, yung health nila, from you, God, i-bless nyo po sa kanila. I pray healing sa mga may karamdaman. And I declare breakthrough sa may mga pinagdadaanan po ngayon. And Lord, as we give back to you, in worship, in our time, in our talents, in our finances, Lord, mag-glorify po kayo. And we know, yung napagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan nyo sa malaki. And I declare, Lord, that 2025 will be a year of breakthrough sa mga kapatid, will be a year of legacy, na sasabihin ng mga next generation, buti na lang, nanay, tatay ko, ate, kuya, cell leader, primary, nagtapat sa Diyos. Napagpala tuloy kami. Kasama kami napagpala. Lord, thank you. And I pray, God, that you bless yung bawat kapatid. Patuloy po, keep our hearts, Lord, faithful. Dahil yun ang sabi nyo, manatiling tapat hanggang wakas. Hindi magaling, hindi mahusay, hindi yung mataas yung posisyon. But yung nanatiling tapat hanggang wakas. Yun ang sinabi nyo, Panginoon. And I pray, God, yung keep our hearts faithful sa inyo. Na kayo lamang at tanging kayo lang yung aming sasambahin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po yung inyong anak. And I declare the grace of Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit ay sumaamin pong lahat. In Jesus' name I pray. And all guys po say, Amen and Amen.